lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Mga pagkakasala ko'y kinala, di ko malilimutan, laging alaala. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aming karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit. Lalo na po yung dahil sa kanilang sakit ay nawawalan na ng pag-asa at lumalayo na sa Diyos. Baka ang mga ito
ay mga mahal ninyo sa buhay. Silang lahat ay ating inaalala ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Kasama ng ating pagdarasal at pag-alala sa intensyon ng mahal na Santo Papa, ng mga obispo sa Pilipinas, lalo na ang intensyon ng Arsobispo ng Lipa para sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, or special intention para sa pambansang dambana. Ganon din po ang lahat ng mga nagpamisa at nagpa-intensyon ngayong umagang ito o ngayong oras na ito sa ating banal na misa. Kasama ang inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga sumusubaybay sa atin na overseas Filipino workers sa buong mundo. Pagsamasamahin natin ang lahat ng ito at hilingin natin sa Diyos na tayong lahat ay makasama sa Kanyang paanyaya, na samahan siya sa Kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, taimtim sa puso nating pagsisihan ang maraming beses na paglabag natin sa utos ng Diyos, lalo na sa tuwing mabibigo tayong mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, inyo, mga kapatid, na lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang luna sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa at nasa tubig.
Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo, mga anak, mga katulong, at ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, at ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit.
Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot, ito nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahalangan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay, pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin rito ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? At tumugon si Jesus, gibain ninyo ang timplong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw?
Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya rito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Una po ay gusto ko muna kayong i-welcome dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Lalo na po yung mga galing pa sa malalayong lugar upang abutin ang 9 a.m. Mass dito sa Pambansang Dambana. Ang iba ay gumising pa ng alas 3 ng madaling araw o baka ang iba ay alas 2 pa ng madaling araw at hindi pa nagbe-breakfast para lang umabot dito. Welcome po sa inyong lahat. Ikalawa, gusto kong pong batiin at pasalamatan ang Padre Pio Mission Area dyan po sa Calapan, Oriental, Mindoro. Nandyan po ang Confraternity of National Shrine of St. Padre Pio. Naiwan po namin ang members and officers ng national promoters ng Pambansang Dambana at si Father Ian Abu at ilang NSPP staff bilang pagtugon sa paanyaya, sa ikalawang paanyaya ni Father Simple at ng kanyang Parish Pastoral Coordinators. Kasama na rin sa pangunguna ni Sister Nol Andal, para maipalaganap ang debosyon ni Santo Padre Pio. Nakakamangha po ang devotees ni Padre Pio kung saan ang gagaling. Noon pong Friday, nagmisa kami doon at naghealing mass, jeep ang pumupunta. Sa iba't ibang lugar, Pinamalayan, Nauan, Puerto Galera, di ko na po mabaybay ang iba pang mga pinanggalingan nila para lang makapag-venerate at maka-join sa healing liturgy and healing mass ni Santo Padre Pio. Marami pong salamat sa lahat ng sumuporta at mga devotees and pilgrims na nagpunta sa Padre Pio Mission Area sa Calapan, Oriental, Mindoro. Ganon din po taos-puso ang ating pasasalamat sa Filipino communities at sa Parish Priest ng Most Holy Redeemer, Bangkok, Thailand. Ganon din po sa Our Lady of Fatima Parish sa Bangkok, Thailand. Sa isang successful promotion devotion, ganon pa rin ng devotion ni Santo Padre Pio noong February 20 hanggang 24. Salamat din po sa mga sumuporta sa promotion devotion sa pangunguna po ng President ng Catholic or ng Federation of Asian Bishops Conference, Federation of Asian Bishops Conference, si Cardinal Bo, through Archbishop Garcera. Marami pong salamat sa suporta na inyong ibinigay para mai-promote ang devotion ni Santo Padre Pio sa mga nagnanais lumago ang pakikipag-ugnayan sa Diyos through Saint Padre Pio outside our home country. Sa kauna-unahan pong pagkakataon na simulan ang pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio outside the Philippines noong February 20 to 24. At yan po ay nangyari sa Thailand, Bangkok,
Thailand. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa isang makabuluhan at very historic na launch ng pagpapalaganap ng debosyon ni Santo Padre Pio sa ating mga karatig bansa, lalo na po dyan sa bansang Thailand. Sa July 11 to 17 naman po, ating ilo-launch ang promotion devotion naman sa Malaysia, sa Archdiocese of Penang, sa pangunguna naman at sa pagpayag ng Cardinal Francis, ang Arsobispo ng Archdiocese of Penang. Bilang Kristiyano o binyagan, lagi pong ipinapaalaala sa atin ng inang simbahan na tayo ay nasa isang paglalakbay o pilgrimage sa buhay na ito, sa mundong ito. Huwag sana nating makalimutan ang bagay na yan. Tayo po ay estranghero dito sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Ang mundong ito ay hindi ang ating final destination. Transient po lamang tayo dito. Darating ang panahon na tayo'y mawawala sa mundong ito. Kung kailan, hindi natin alam. Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya ang paalaala sa atin ng inang simbahan, huwag tayong mawili at huwag matukso na o sa paniniwala na ito lang ang buhay meron tayo. At kaugnay ng paalaalang yan at karanasan natin ngayong mga panahon na ito ay ipinapaalaala din sa atin ang panahon na ito bilang paglalakbay patungo kay Kristo. At dahil diyan, karanasan natin ang magsasabi na may mga panahon o daan na hindi naman malinaw ang ating tatahakin o hindi tuwid ang ating daan sa ating paglalakbay. Marami nga siguro sa inyo na naririto ngayon ay baku-baku pa ang dinadaanan dahil sa dami ng mga pagsubok sa buhay. Sino ang lubhang nangangailangan ng pagkakakitaan ngayon dahil sa laki ng financial obligation kinabukasan? Sino ang sobrang pagod na sa buhay dahil sa problema sa asawa at anak na sa halip na tumulong sa pagtataguyod ng pamilya ay lalo pang dumadagbag sa malaki ninyong pasaanin dahil nahuli ninyong nagtataksil sa inyo, dahil nahuli ninyong ang inyong kaibigan pala o ang inyong katulong sa bahay ay inuutay. Sabi ng sa Batangas, ay inuutay ikae sa harap ninyo. O sa mismong loob ng inyong bahay ay ginagawa ang pagtataksil na ito. O ang inyo namang anak ay natuklasan ninyong lulong sa masamang bisyo o di kaya ay nagkaroon ng panghihina ng loob, na depress o di kaya ay nabuntis sa hindi pa tamang panahon. Sino sa inyo ang nawawala na ng gana sa buhay? Nawawala ng pag-asa dahil sa malubhang sakit sa katawan. May cancer sa buto, sa dugo, sa baga, o operahan sa puso. At marami pang iba. Dahil sa mga ito, nawawalan kayo ng focus sa buhay. Nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ng kinang ang buhay. Baku-baku ang daan, liko-liko.
At dahil dito, nawalan kayo ng tiwala sa Diyos. Naging daan para kayo hindi maging tapat sa Kanya bilang binyagan. Dinala kayo ng mga ito upang maging taksil sa inyong pangako sa Diyos ng inyong pinangako anong kayo ay binyagan. Dahilan para lalong masadlak sa mas malalaking sa kasalanan at lumayo sa Diyos. Naging suwail, naging taksil. Naligaw kayo, lumigo ng daan. Ang panahon ng Kwaresma, mga kapatid, ay pagkakataon upang ipaalaala at anyayahan tayo na maging focus na muli sa ating patutunguhan. Na maging focus na muli sa tamang daan. Na maging tuwid na muli ang ating dadaanan. Kaya ang paanyaya sa atin ay magbalik loob. Dahil sa ating kataksilan. Narinig natin kung papaano naging taksil sa Diyos at nawala sa kanilang banal na paglalakbay. Ang mga tao sa ikatlong pagbasa na nilapastangan ang templo ng Diyos. Anong kanilang ginawa? Binaboy nila ang tahanan ng Diyos. Kaya nagalit ang ating Panginoong Hesus. At ang pagbaboy na ito ay nangangahulugang pagtataksil sa kanilang covenant sa Diyos. Ginawang bahay kalakalan o business o negosyo ang tahanan ng Diyos. Di umano, ayon sa mga nag-aaral ng banal na kasulatan, ang ginawa ng mga taong ito nung panahon ng ating Panginoong Hesus sa templo ay may permiso ng pamahalaan. Ibig sabihin, legal ang kanilang ginagawa. Yun nga lamang, hindi kaya-aya at hindi marapat sa tahanan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay para sa pagsamba sa Kanya at hindi para sa mga makamundong bagay katulad ng pangangalakal. Kaya nga, katulad ng nangyari sa kanila at panawagan ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay inaanyayahan na maging tuwid ang pamumuhay upang hindi maging taksil katulad ng mga taong hinagupit ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balitang narinig dahil sa kanilang pagiging lapastangan sa bahay ng Diyos. In the context of our journey patungo sa Diyos sa mundong ito, tayo'y inaanyayahang tuwirin ang ating daan. And in the context of the season that we celebrate and we journey together as a community, inaanyayahan din tayong magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng tatlong bagay: magdasal, mag-ayuno, at magkawang gawa. In other words, manalangin, magsakripisyo, at magmahal sa kapwa. Daan patungo muli sa Panginoon. Patungo sa pagbabalik sa Panginoon. Pero bukod dito, merong malinaw na gabay na ibinibigay sa atin ang Diyos upang tayo ay maging tapat at nang marating natin ang tunay nating patutunguhan, ang Diyos na siyang nag-aalok sa atin ng makabuluhang bagay
at makabuluhang buhay upang hindi lamang natin makasama ngayong season na ito si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus, kundi upang makasama natin ang Diyos sa tunay nating patutunguhan. Ang langit, ang buhay na walang hanggan. At ano daw po ang gabay natin diyan? Walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos na nais kong ipalaala sa inyo ngayong umagang ito. Unang utos, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ano ba ang hudyat na minamahal natin ang Diyos? Kapag siya ay mayat mayay laman ng ating puso at isip, at lahat ng ginagawa natin ay nakadepende sa Kanya. Pero kapag siya'y naiisip lang natin kung kailan natin siya kailangan at kung kailan nanganganib ang ating buhay, wala tayong pagmamahal sa Diyos because hindi natin siya priority sa buhay. Ikalawa, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag daw po ang nagrurule sa ating buhay ay ang mga bagay na nakakapekto sa ating pagkatao, yun ang ating Diyos. At kung saan maraming oras ang ating ginugugol, yun ang ating Diyos. Kaya tingnan ninyo kung ilang oras ang ginugugol nyo sa pag-Facebook. Ilang oras ang ginugugol nyo sa panonood ng teleserye. Ilang oras ang ginugugol nyo sa pagmamarites. Ilang oras ang ginugugol nyo sa paglagi sa inyong kabit. Ilang oras ang ginugugol ninyo sa paninira ng kapwa. Pag mas marami pang oras yan, ang ginugugol natin sa mga yan, kaysa sa Diyos, yun ang ating dinudiyos. Ikatlo, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, sa konteksto natin bilang Katoliko, kapag kalinggo, kayo ay mamahinga. Huwag pera lamang ang nasa isip. O huwag ang layaw lamang ng katawan. Sapagkat pag kayo ay siningil ng inyong labis na pagpapahalaga sa pera, baka pagsisihan ninyo yan balang araw. May dahilan ang Diyos kung bakit kailangan nating magpahinga tuwing linggo. Sapagkat kailangan nating i-balance ang ating buhay. Igugol natin sa Diyos ang panahon kapag kalinggo, sumimba para ipalaala sa atin na kailangan natin ang Diyos sa araw-araw at siya ang dapat magpatakbo sa ating buhay nang hindi tayo maligaw ng landas at makarating tayo sa paroroonan natin habang tayo naglalakbay patungo sa Kanya. Ikaapat, galangin mo ang iyong ama at ina o respect your parents. Sa mga anak na narito ngayon at nakikinig, ito ay utos ng Diyos na inuulit ko sa inyo. Ang lahat ng suwail sa magulang at walang malasakit at pakialam sa magulang ay hindi mapapabuti ang buhay. Kaya pag kayo ay hindi marunong tumanaw ng utang loob sa inyong mga magulang, isang araw, ayon sa pamantayan ng Diyos at sa utos ng Diyos, ibabalik sa inyo yan. Pag kayo'y nagkaroon ng pamilya, ganyan din ang gagawin sa inyo ng inyong mga anak. At mararanasan ninyo ang sakit ng inyong ginagawang kawalan ng respeto at paggalang sa inyong mga magulang. Huwag kang papatay.
Ang pagpatay po sa kapwa ay hindi lamang sa pamamaraan ng pagkitil ng kanilang buhay or physical life. Ang paninirang puri ay isa ring uri ng pagpatay. Ang pagsira ng kanilang kinabukasan dahil sa matalim nating dila ay isa ring uri ng pagpatay. Ang pagsasabi ng hindi totoo laban sa kanila dahil sa ating galit ay pagpatay din sa kanilang reputasyon. Kaya pag-ingatan po natin na huwag tayong pumatay ng ating kapwa in all its forms dahil yan ay kasalanan, kataksilan sa Diyos. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Kailanman ang pakikiapid sa hindi mo asawa, kahit pag ginagawa ito ng marami, ay hindi magiging tuwid sa paningin ng Diyos sapagkat yan ay isang kasalanan. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Ang 10 iyan ay gabay din natin ngayong panahon na ito para tayo ay maging tuwid ang paglalakbay patungo sa Diyos at sa pagsama sa ating Panginoon sa Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus upang makinabang sa muling pagkabuhay. Hindi kailanman katanggap-tanggap sa Diyos ang mga pagsubok natin araw-araw upang tayo ay magtaksil sa Kanyang pagtawag at maligaw ng landa sa ating paglalakbay patungo sa Kanya. Ang tawag dyan ay Christian immaturity. Hindi tayo mature bilang mananampalataya kapag dahil sa baku-baku nating daan, pinayagan natin at inalaw ang ating sariling magtaksil sa Diyos. Immature tayo pagkaganyan. Bilang mga binyagan, it is important that we embrace our suffering in union with the suffering of Christ. Yan ang ginawa ni Santo Padre Pio. Yan ang hiniling sa Diyos. Kaya ang kanyang buhay ay buhay ng pagyakap sa krus. Gabayan nawa tayo ng paalaala ng simbahan sa tuwina at ng utos ng Diyos upang tuluyan tayong makasama kay Kristo sa kanyang passion, death, and resurrection at muling makabalik sa tuwid na daan at marating natin ang tunay na ating patutunguhan isang araw sa itinakdang panahon ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maging mataimtim nawa tayo sa ating pagdalangin. Nakalugdan tayo ng ating amang mapagkalinga sa panahong ito na naghahanda tayo ng ating sarili sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang malaking pananampalataya kay Kristo
ang mag-akay sa lahat ng kaanib ng inang simbahan sa kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Upang ang bagong kautusan ng pag-ibig ang magningning sa sandaigdigan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Upang lumakas ang pananampalataya ng mga kapatid nating nagtitiis ng hirap at gutom at yaong salat sa mga pangangailangang pangkatawan, nang patuloy nawa silang manalig na kaisa sila sa misteryo ng pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Upang sa kabuuan ng ating pamayanan ay mamalas ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon natin sa kautusan ng Diyos na makita siya sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Amang makapangyarihan, kami nawang tapat na nagsisisi at nagpapakumbaba, ay makita mong iyong templo at pagpalain ng iyong kaligtasan at kalwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo may ipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, siyang nagmulat sa bulangit. Sa pilay ay nagmalakad at nagkilamay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Inibilayang na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, alamay sa Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga nangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Apat na pong araw sa ilang, utang ay iyong naranasan sa dinanas mo kahirapan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pong araw sa ilang, sino pong hinak ng tampalasan sa tukso mong nalagpasan? Oo, nais kitang tularan, Panginoon, iyong pahintulutan. Makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot patarasan. Ayon nga sa apat na pong araw. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga ngakapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga, sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatiliin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, maigtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man